So, Lovie, how do you find your new title? Primera Actresa. Iba yung pakiramdam. Hindi talaga ako makapaniwala. And siguro may mga bagay na nangyayari sa buhay mo na parang nahihiya kang tanggapin. Yun yung nararamdaman ko ngayon talaga. Kung nabubuhay the great FPJ ng iyong dakilang ama, ano kaya ang mararamdaman niya? Gaano kaya siya magiging supportive sa karir mo? Pakiramdam ko naman magiging supportive talaga siya. Siguro pag tamang panahon. Pero hindi ko na rin masasagot kung magugustuhan niya yung mga ibang ginawa ko sa past, like yung image ko ng pagiging daring o kahit ano. But then, I believe naman kahit sino ang ama magiging supportive sa kanyang anak. But speaking of family, no? Okay, since yung last elections, nakita na kayo ni Ate Grace. Yes. Ang sarap lang ng pakiramdam because mafe-feel mo yung sincerity talaga. And in my situation, parang these things rarely happen. Kaya grateful ako. Laking pasasalamat ko talaga sa kanila. Kayo ni Miss Susan Roses. Ano tawag mo kay Miss Tita Susan Susan. Roses? Tita Susan. Okay. Pero how is she naman with you? Sobrang mabait sa akin si Tita Susan. Kaya nga, I'll be forever grateful din palagi sa kanya dahil ever since naman, she's always been so wonderful sa akin. Sa bihirang pagkakataong ito, nabanggit ni Lovie ang kanyang ina, former commercial model and actress Rowena Moran. You rarely talk kasi about your mom, no? Pero paano sa kanya ito, yung mga lahat ng intriga? Paano niya tinatanggap? Para sa mom ko, ang totoo niyan, mas mahirap para sa kanya eh. Kunyari may naririnig siyang mga intriga o mga balita tungkol sa akin, mas nahihirapan siya, mas nasasaktan siya kaysa sa akin. So pag napag-uusapan namin, mas, kumbaga kumakalma siya, mas nagiging secure siya. Yung mga suitors, admirers, pinapakilala sa mami. Kanina siya naging malapit. Sa totoo niyan, ang mom ko, strict siya sa akin pagdating sa ganyan. Hindi ko naman sinasabi na hindi niya matatanggap kung sino man maging boyfriend ko, gano'n. Pero lagi siyang may wall. So, hindi ko masasagot kung kanina siya naging mas malapit. Sa kanyang bagong soap na may titulong Akin Pa Rin Ang Bukas, muling makakatambal ni Lovie ang nauugnay sa kanya ngayong si Rocco Nacino. Very sweet lang talaga si Rocco. Masaya ako dahil makakatrabaho ko siya ulit. Isa siya sa mga taong very down to earth, masaya kasama, makulit. So, magaan sa set, sigurado na. Pag pangalan pumasok, parang nabagitan between Rocco at saka si Sheena. Paano mo tinanggap yun? Hindi naman ako naapektuhan doon. Dahil alam ko naman na hindi talaga totoo yun. At matagal na kami magkaibigan ni Rocco. At labas na rin ako sa kung ano yung nangyari sa kanila, kung ano yung namagitan sa kanilang dalawa. Sa Akin Pa Rin Ang Bukas, ipinauunawa ng papel na gagampanan ni Lovie kung bakit ang isang bastarda ay may karapatan din sa tunay na pagmamahal. Ngayon naman din, alam naman natin pagka yung out of wedlock na ngayon, hindi na naman problema ngayon yan, di ba? Yung ba, kahit papano, pinaghugutan mo rin yun? Opo, of course. Siguro nga, may mga bagay siguro na nangyari sa akin sa buhay ko na masakit, na noon na hindi ko maintindihan kung bakit nangyari. Pero ngayon, siguro may rason na kung bakit. Siguro naisip ko, hindi ako makakaiyak, hindi ako makakalabas ng galit, ng iyak, ng saya kung hindi ko nadanasan lahat ng mga bagay na yun. Can you assure the fans of your papa na you will take care of the name Po? Can you now? I can never give any assurance. Hindi naman ako perpektong tao. Siguro gagawin ko lang yung best ko na maging proud siya sa akin. Dahil, ganun ko siya kamahal.